Tinanong ako kung gusto ko raw bang mag-cover ng SEA Games sa Thailand. Ang unang pumasok sa isip ko noon, yes, gusto ko. Kasi SEA Games to, that's the biggest sports event in the Southeast Asia. Pero before I said yes, nilinaw ko muna, hindi po ako sports reporter. Okay, sige, mag-ready ka na. Pero baka one-man team lang ito Baka wala ka ritong cameraman. Doon medyo kinabahan ako. Kasi first time ko na magko-cover ng mag-isa lang, hindi ko pa nagagawa yun sa Pilipinas. Tapos abroad pa to, international pa. So sa foreign land ako, mag-isa lang ako, wala akong kasama. Kalalapag ko lang po dito sa may Bangkok, Thailand. Kasabay ko sa flight ay yung ilang mga Pilipinong atleta na bahagi po ng delegasyon ng Pilipinas para sa 2025 SEA Games. Kasama po ang GMA Integrated News sa mga accredited media ng Philippine Olympic Committee na magko-cover sa palarong ito. Philippine Olympic Committee yung nagdala sa amin doon sa SEA Games. Ang sabi sa amin ng POC, hindi kami nandoon as representative ng kanya-kanya naming network. Nandun kami as a media pool. POC Media ang tawag sa amin. Ibig sabihin kung ano yung kino-cover ko, ano yung nasushoot ko, isa-share ko doon sa ibang media delegation na kasama doon sa SEA Games. Napatakbo sa tuwa si Macario kasama ang kanyang dalawang coach nang masungkit ang unang gold medal ng Pilipinas sa 2025 SEA Games. May dala akong phone, nakaganyan ako, parang most of my reports, parang selfie videos. Meron akong wireless mic, hindi ko yun pinapatay kasi ilang beses na nangyari sa akin doon na nagsushoot ako pero nakapatay pala yung mic ko. So, nangyari, walang audio yung mga videos ko. Isa yun sa challenges ng pagiging one-man team kasi minsan mabilisan yung mga galaw tapos hindi mo na na-check lahat. Nagbasa-basa talaga muna ako bago ako pumunta ng Thailand. Inaral ko yung iba't ibang games, tennis, volleyball, baseball, basketball, kung paano yung pointing system nila, sino yung mga atletang maglalaro, ano yung background nila, ilang medals na ba yung nakuha nila before, first time ba nilang sasali sa SEA Games. Since sabay-sabay yung mga sports events, may ginawa akong categories kung paano ko pipili kung ano yung i-cover ko. One, kung nandun ba yung mga icons ng Philippine sports. Heidelin Diaz, first ever gold medalist ng Olympics sa Pilipinas. Alex Ciala, EJ Obiena. So kapag may play sila sa araw na yon, sila yung uunahin ko. Pangalawa, kung yung game ba o yung sports ba, gold medal match. Ibig sabihin, finals na, possible na magkaroon ng gold medal for the Philippines. Pangatlo, kung ano yung mga sports na malakas yung Pilipinas. Si Yumir Marshall sa boxing, 4-time gold medalist siya sa SEA Games. So, nung lumaban siya last year, panglamang beses niya nang nakuha yung gintong medalya sa SEA Games. And siguro huling category na chinecheck ko kung ano yung mga sports na malakas ang interest ng mga tao. Basketball, volleyball, mobile games, halimbawa. Siguro isang example na mabibigay ko, nagkasabay si Alex Ciala at yung gold medal match ng Team Cebol ng esports. Ito yung mga naglalaro ng Mobile Legends. Yung game ni Alex Ciala, doubles siya, pero hindi yung gold medal match. Qualifying rounds lang siya. Mas pinili ko yung gold medal match. Tapos ang lakas ng Pilipinas sa mobile games. Mataas yung interest, lalo na ng mga kabataan sa mobile games. And true enough, nung kinover ko siya, Pilipinas ang nag-gold laban sa Malaysia. Sa score na 4-0, tinalo ng Cebol men's team ang Malaysia sa esports na Mobile Legends Bang Bang. Gintong medalya ito para sa Pilipinas. Pang-apat na sunod na gold medal ito sa naturang event mula nung ipasok ang esports Mobile Legends sa Southeast Asian Games noong 2019.